Padok. Okay. Kapatid, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who with the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brother and sisters. Makita ang share screen? Yes, Doc. Kita po, Doc. So again, nandito ngayon sa ating Zoom, si Sis May, Brother Naven, Sis Sally, Brother Ramel, si Brother Cuniberto, hello bro, Sis Loida, Sis Annalisa, hello sis. Okay, Sis Loida. Okay, good evening sa ating lahat andito ngayon. So, at sa mga nanonood ngayon sa Facebook and later sa mga manonood sa pag-upload sa YouTube. Okay? So, i-mute ko muna kayong lahat just para siguradong Okay? So, ang ating topic ngayong gabi, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Meditations on the Passion of our Lord. So, itong ating lecture ay galing sa book ni Saint Alfonso Liguori, my favorite saint. Meditations on the Passion of our Lord. So, itong booklet na ito, pwede nyo itong mahanap sa internet. Kahit hindi kayo bumili, andito lang ito sa internet. Marami siyang mga prayers, sa pag-meditate sa pasyon, sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. So, ang buhay ni Saint Alfonso, ay meron siyang tatlong paboritong, ito yung nagbibigay ng sa kanya, ng guidance, yung tatlong devotion sa kanya, So, ano itong mga tatlong devotions? Devotion to our passion, to our Lord, Passion niya. Ang pangalawang devotion ni Saint Alfonso ay devotion to the Holy Eucharist. Ang pangatlo, devotion niya kay Mama Mary. Ito yung niya, kung saan pa secret weapon ni Saint Alfonso, Yung devotion niya sa passion ni Jesus, Holy Eucharist. Pwede nating magandang gayahin ito, Holy Eucharist and to the Blessed Mother. Okay. So, itong book na ito ay sinulat para sa mga makasalanan at sa mga banal. Okay? Everybody is welcome. Chapter 1. So, minabuti ko lang itong i-summarize, okay? Kasi kung hindi ito i-summarize, hindi aabot, lalagpas ito ng ilang oras, okay? So, I tried my best na ma-summarize itong maliit na book na ito. Okay. Chapter 1, The Power of Meditation on the Passion. So, ang laki pala ng kapangyarihan ng pag-meditate sa passion ni Jesus upang mapukaw ang ating banal na pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. 'Di ba? Isa sa mga problema natin, hindi masyadong malalim ang ating pagmamahal kay Hesus. Parang napaka-superficial and most of the time theoretical lang, nasa isip, pero hindi natin nadarama at hindi talaga natin
na i-internalize, no? Kagaya ng ibang mga saints na pag nakikita nila ang mga sugat ni Jesus, sila ay umiiyak sa lungkot dahil nararamdaman talaga nila kung gaano kasakit ang mga pinagdaranas ng ating Panginoon, no? Naglulupasay sila sa lungkot. May isa pangang madre na namatay siya because of grief dahil hindi niya makayanan ang sakit na nadarama ni Jesus, nararamdaman niya. No? So, kung gusto mo araw-araw, no? Nire-request natin, Lord, give me the grace to love you. Na mamahalin natin siya with all our heart. So, kung gusto nating mapukaw yan, no? Ang pag-meditate sa pasyon niya. Ito, no? The power, malaki ang kapangyarihan ng meditation sa pasyon para mapukaw, para maglalagablab ang ating pagmamahal kay Jesus. Ang sabi ni Father Baltasar Alvarez, the servant of God, sabi niya, huwag nating isipin na tayo ay lumalago sa ating spiritual life kung ito ang ating ginagawa ay walang relasyon sa crucified Christ. No? Until we keep Jesus crucified in our hearts. Kung wala parati sa isipan at puso natin ang nakapako na si Jesus sa ating isipan, sa ating puso, kung hindi parati nasa harapan natin sa ating isipan ang nakapako na si Jesus, huwag mong isipin na ikaw ay lumalago. So, walang paglalago. Do not expect to grow spiritually. No? Progress. If wala parati sa ating isipan ang nakapako na si Jesus. No? At ang sabi ni Saint Francis de Sales, ang pagmamahal natin sa Diyos, kung hindi ito nakaugat sa pasyon, hindi ito bunga ng pagmamahal sa pasyon, ito ay mahina, weak, or feeble. No? Ibig sabihin ng feeble, napaka-weak. So, dapat ang pagmamahal pala natin sa Diyos, parating nakaakabay, no? Nakaantabay, parating may koneksyon sa pasyon ng ating Panginoong Hesus. Ang pagmamahal sa Diyos na hindi natin iniisip ang pagdurusa ng Diyos, yan ay napakahinang pagmamahal. Sasabihin natin kung bakit. No? Kasi di ba, kung ang pagmamahal mo sa Diyos, puro lang dahil sa mga binibigay niyang mga magaganda, or ang iniisip mong langit, o kung anong pero parati mong nakakaligtaan ang kanyang paghihirap na dinanas sa krus, no? Para tayo ay tubusin. Yan, ang pagmamahal yan ay madaling matumba. Yung pagmamahal na yan ay madaling masira o magiba pagdating ng mga unos ng buhay, pagdating ng mga trahedya ng buhay. Sabi ni Saint Alfonso, for we can have no greater motive for loving God than the passion of Jesus Christ. Ang ibig sabihin, wala nang dadaig pa. Kung meron man tayong motibo para kung bakit natin kailangang mahalin si Jesus, ang pinakamalaking motibo dahil sa kanyang pinagdaanan sa krus para sa iyo. Wala nang hihigit pa. Ang pinakamalaking rason kung bakit kailangan nating mahalahin ang Diyos
motibo para mahalin Diyos. Hindi lang yung binigyan kanya ng buhay o kung ano pa. Ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay ang kanyang pasyon. Yun ang pinakamalaking motibo. Bakit kailangan mo siyang mahalin? Okay? Now, so, the Eternal Father, in order to make manifest, para mapakita niya kung ang sobra-sobrang pagmamahal niya sa atin, ay pinadala niya ang kanyang anak, mamatay para sa mga makasalanan. Di ba? Alam natin yan, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yeah? Alam na natin yan. Pabalik-balik yan, di ba? Pero dahil sa sobrang common ito, no, na papabayaan natin. Lumalagpas lang sa ating isipan. Hindi na natin nabibigyan ng tawag dito, importansya. No? Kasi parang masyado ng common para sa atin. So, it has made known to us the greatness of the mercy of God. So, dito natin makikita, hindi lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kundi ang kanyang walang infinite, ang kanyang walang katapusan, no? Awa sa atin. His infinite mercy to us. Na handa siyang mamatay para iligtas tayo. Hindi lang kamatayan na mamatay lang, kundi kamatayan na pinakamasakit, most painful, at nakakahiyang kamatayan. So, let that sink in for a moment. No? Ang Diyos natin, with all His glory, His mighty, so powerful, diyan niya napakita ang kanyang pagmamahal at kanyang awa na pumayag siyang mamatay sa pinakamalupit, pinakanakakahiyang kamatayan. Alam niyo ba na sa mga Roman citizen, hindi kahit ano pa ka mabigat ang kasalanan ng Roman citizen, hindi nila pwedeng patayin through crucifixion. Bawal yan. Ang pinapatay, yun lang yung hindi Roman citizen kasi nakakahiya yan. Nakakahiyang kamatayan. Para lang yan sa mga hindi Roman citizen at sa mga grabe na mga kriminal. So ito yung pinili na kamatayan na ibigay kay Jesus. At sabi ni St. John Chrysostom, ang kamatayan at pagdurusa ni Jesus ay hindi ordinaryong suffering at hindi simpleng kamatayan, no? Kagaya ng naranas ng iba. Nakakahiya at sobra-sobrang napakalupit. Okay? At dito natin makita also, no, mga kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang wisdom ni God. Okay? Paano natin makita ang wisdom ni God? Dahil kung si Jesus ay nanatiling Diyos, hindi siya naging tao, hindi niya kayang bayaran, no, ang utang ng tao. Kasi kung Diyos lang siya, paano niya, no, babayaran ang atraso ng tao? So, kasi dapat ang tao ang magbabayad dahil may atraso sila sa Diyos. So, kailangan niya maging representante ng lahat ng tao. So, kailangan niyang maging tao para siya ay magre-representa sa lahat ng tao. At kung tao lang din naman siya at hindi siya Diyos, hindi niya rin kayang, no, bayaran ang infinite na utang ng tao sa Diyos, dahil ang Diyos ay divine majesty. Ang tao, kahit
pagsamasamahin mo ang lahat ng tao sa buong sanlibutan, hindi nila kayang bayaran ang utang nila sa Divine Majesty. So kaya si Jesus, tamang-tama, siya ay Diyos. So kahit isang patak lang ng kanyang dugo, kaya na niyang bayaran ang infinite worlds. At dahil siya rin ay isang tao, kaya niyang irepresenta ang lahat ng tao. No? So, as a man, by dying, no, nabayaran niya ang lahat ng utang sa divine justice. At full satisfaction, walang kulang. No? Nabayaran niya na lahat. At dito rin natin makikita, mga kapatid, sa pag-meditate sa passion ni Jesus, makita natin kung ano ka-stricto ang hustisya ng Diyos. Dito natin makikita ko, kasi yung iba, di ba? God is mercy, mercy, mercy. Okay lang, para God will understand, God will understand. Pero if you really meditate on the passion, dito natin ma-realize kung ano ka-stricto ang hustisya ng Diyos. Hulaan niyo kung saan makikita ang hustisya ng Diyos. Akala niyo, makikita natin kung ano ka-stricto ang hustisya ng Diyos kung tingnan mo yung impyerno? Hindi. Yung impyerno, yung apoy sa impyerno, anong pinaparusahan doon? Yung mga kasalanan ng tao. Hindi yon. Dito mo makikita, sabi ni St. John Chrysostom, kung ano ka-stricto ang hustisya ng Diyos, kung paano nagdusa si Jesus. Biruin mo, no? Biruin mo, ang Diyos na Divine Majesty, hari ng lahat ng hari, the King of Kings, the Lord of Lords, papayag siya na siya ay yuyurakan, patayin, magdusa. Bakit siya papayag? Kasi ganon ang kabayaran ng hustisya. Hindi pwedeng tatalikod ang Diyos sa kanyang nilagay na hustisya. May nilagay siya na hustisya. Hindi siya pwedeng gumawa ng batas at babawiin niya yung batas. Ay, sorry, change my mind. No. Nilagay niya ang batas, ang hustisya. So, hindi niya pwedeng, sige, okay na lang, babaliin ko na lang. No? Hindi niya binabalik. Ganun ka-stricto ang hustisya ng Diyos na so nakita niya hindi kaya bayaran ng mga tao. So, babawiin na lang niya. No, hindi niya binawi. Pinanindigan niya ang hustisya na kanyang ginawa na siya mismo ang magbabayad na lang. So, walang shortcut. Walang shortcut. Siya, na tagapaglikha ng hustisya, siya ang pumarito para magbayad. Dahil alam niyang hindi natin kayang bayaran. So, ano bang obligasyon ni Jesus para gawin lahat ito? Wala. Anong obligasyon meron siya? May obligasyon ba siyang gawin ito para dahil may utang siya sa atin? Wala. No? Voluntaryo niya binigay ang kanyang sarili sa napakasakit na kamatayan. Ephesians chapter 5 verse 2. He had loved us and had delivered himself for us. No? Now, dahil sa kasalanan ng tao, no? Dahil sa ating mga kasamaan, napilitan siyang ikondina ang mga tao dahil sa kanyang hustisya. No? Kasi nakalagay na, naka-establish na ang kanyang justice. So, kailangan niya tayong ikondina. Ngunit, dahil din sa kanyang mercy, sa kanyang awa, naghanap siya ng paraan kung paano mabalik ang relasyon ng tao sa kanya. Paano?
sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. No? Siya ang mamamatay na dapat sana tayo ang magbabayad. So dahil sa merit ng kanyang dugo, bayad ang lahat ng kasalanan. Okay? Pero hindi ibig sabihin lahat tayo ay ligtas na. Kung gagamitin mo ang dugo para sa iyo sarili, tatanggapin mo, maliligtas ka. Pero kung ito ay tatanggihan mo at i-abandona mo, ikaw ay mahihiwalay sa kay Jesus, ikaw ay hindi maliligtas. Pag ikaw ay nahiwalay sa dugo ng Diyos, ikaw ay hindi maliligtas. Now, at dito natin makikita ang awa ng Diyos. Habang siya ay namamatay, habang siya ay nagbabayad para tayo ay tubusin, habang tayo ay tinutubos niya, sa bibig ni Jesus lumalabas ay puro pa rin awa. Habang siya ay pinapatay, no, kinakantsawan, anong lumabas sa bibig ni Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they do. Always mercy. At isa pa, tayo pa rin ang kanyang iniisip habang siya ay nagdurusa. Bago siya mamatay, iniwan niya ang kanyang ina para sa atin, na ito ay para ating magiging ina, para may mag-aalaga sa atin. Kaya every morning, in my prayer, ina-add ko in my own words, Lord Jesus, no? Lord, thank you for giving me life. Next, Lord, thank you for sustaining me every day with your love, mercy, and protection. Ang next, Lord, thank you for dying on the cross to save me. Tapos next, Lord, thank you for giving us your own mother to take care of us and to pray for us. And then next, Lord, thank you for giving me my own guardian angel to guide me and to protect me. So on and so forth. Yun ang mga mga litania ko sa thank you, pagpapa-thank you every morning. Now, ang kapakanan pa rin natin ang iniisip niya kahit sa huling sandali. Na iniwanan niya sa atin ang ating mahal, ang kanyang mahal na ina para ating magiging ina na rin. Okay? At so dahil sa kamatayan ni Jesus, no? Kasi hindi naman tayo matutubos kung hindi siya namatay. Hindi sapat yung magdurusa lang siya, no? Kailangan talaga yung kamatayan. Kasi ang sabi sa the scriptures, for the wages of sin is death. No? So siya ang namatay dahil ang pagbibigay ni Jesus ng dugo ay ubos lahat. Hindi isang patak lang. Hindi. Buhos-buhos. Kasi ang Diyos pag nagmahal, buong-buo. Kaya nga pag nagmahal ang Diyos, buong-buo, hindi pwedeng partial. Kaya patay talaga siya. Ubos talaga lahat ang dugo niya sa kanyang katawan. Ganyan magmahal ang Diyos. Kaya ang requirement ng Diyos sa atin, love God with all your heart. Kagaya din sa ating relationship sa ating asawa, hindi pwede ang artificial contraception kasi may binalagay kang limit at hindi ubos. Hindi lahat-lahat binibigay mo. No? Example ng mga condoms at mga pills. No? May nilalagyan kang hadlang. So, man is freed from sin and the devil. Dahil sa kamatayan ni Jesus, tayo ay iniligtas, tayo ay nagiging malaya, number 1, sa kasalanan. Pangalawa, sa kapangyarihan ng diablo. Una, sa kasalanan. Pangalawa, sa kapangyarihan ng diablo. So, nung hindi pa si Jesus namatay sa krus,
Kaya ang daming mga demonic possessions. No? So, kaya nga, before tayo binibinyagan, merong merong exorcism na ginagawa before kasi ang nagmamayari sa atin ang kapangyarihan ng diablo. So, kaya sa Hebrew chapter 4 verse 16, mababasa natin, "Let us go therefore to the throne of grace." Ano tong throne? Ano tong trono ng grasya? Yung krus. Yun ang trono ng grasya, yung krus. No? Para matanggap natin ang awa sa ating kasalanan. Pangalawa, ang grasya, meaning kapangyarihan, upang tayo'y magwagi laban sa mga temptation. No? Sa mga tukso. Laban sa mga atake ng diablo. So, power of the devil. Kaya wala makakapagsabi na masyadong malakas ang tukso na hindi ko makayanan. Walang pwedeng makapag-alibay na hindi tayo naging matagumpay o nagwagi laban sa diablo dahil sa kamatayan ng Diyos, binigyan niya na tayo ng kalayaan mula sa kapangyarihan niya. So, every time saan tayo pupunta? Sa krus. Hingi tayo ng kapangyarihan. No? Find the grace, insatiable aid. Now, let's go to chapter 2. Ano ang requirement? Ano ang hinihingi ni Jesus sa kanyang pasyon? Siguro isipin natin, sobra-sobra namang mag-demand si Jesus, no, na kailangan ibigay natin lahat sa kanya, no? Parang sobra-sobra, wala na tayong panahon sa pag-enjoy niyan. Wala na tayong panahon sa pag-enjoy, puro na lang siya. Huwag kang masyadong ma-excited. Huwag tayong masyadong ma-excited. Kunin natin yung full enjoyment sa langit. Dito, place of testing, no? Place of foundation of love. So, iniisip natin, bakit kaya? Bakit kaya ang taas-taas ng expectation ni God sa atin? Sobra siyang demanding na. Ito yung kanyang sa Bible, sa scripture. Love the Lord your God with all your heart. Mantakin mo, all your heart, all your soul, all your mind. Siya palati iniisip mo, buong lakas mo siya. Di ba? Sobrang demanding kung iisipin mo, di ba? Hindi ba pwedeng sana ng 1/4 of your mind, yung 1/4 meron akong faith ito, pero meron din akong enjoyment dito. So i-compartmentalize ko ba? Meron naman akong religion, nagsisimba naman ako sa linggo, pero Lunes ang akin na ito. Yung mga ganon, yung iniisip natin. Pero hindi ganon. Kaya nga, totoo talaga sinasabi ni Jesus na the road to the kingdom is narrow. Makitid. Mahirap maligtas, mga kapatid. No? Madali ang paraan, alam natin, pero mahirap tahakin. No? Kasi kailangan ng denying of self, taking up of cross. Kasi love God with all your heart. Hindi pwedeng partial. Hindi pwedeng 50, hindi nga pwedeng kahit 90. All. Bakit ganon? Itong sagot. Bakit siya ang taas ng demand niya sa atin? Ito ang sagot. Kasi binuhos niya lahat-lahat. Wala siyang iniwan sa kanya sarili. Binuhos niya lahat. Buong dugo. Hindi niya, okay, parang malapit na akong mahimatay. Tama na yan, yung dugo na yan. Hindi. Binuhos niya lahat ng dugo hanggang mawalan siya ng buhay. Binuhos niya. At buong buhay niya binigay niya. Namatay siya sa krus. So, minahal niya tayo hanggang kamatayan. Ganon ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya,
sinabi ni Saint Paul sa Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Kaya sabi niya, dapat walang nabubuhay para sa sarili niya o para sa mundo. Pero nabubuhay tayo dapat kay Jesus lamang dahil namatay si Kristo para sa atin. So tayo ay namatay na din. Kasama niya tayong namatay sa binyag. Lumabas siya sa tubig, lumabas din tayo sa tubig, tayo nabuhay. So yung buhay na ang buhay na ating tinatamasa ngayon, the life that we live right now, hindi na atin sarili. Kaya hindi tayo kapagsabi na my body, my choice. O anong mga kabulastugang gagawin natin sa katawan natin. My body. No. Yung buhay natin ngayon, hindi na sa atin. Buhay na ito ni Kristo. Dahil pinagsama natin ang buhay natin kay Kristo sa binyag. So, ang buhay natin ngayon, we live not to ourselves, but para sa Kanya na namatay para sa atin. Kaya tigil-tigilan natin yung pagsasabi na I deserve this, I deserve this, I deserve this. How about my happiness? How about my enjoyment? How about my happiness? Ang buhay, now the life that we live is for Christ. So ang tao daw na nabubuhay para sa mundo ay naghahanap ng paraan para to please the world. Mapasaya ang mundo. Ang tao na nabubuhay pa sa sarili seeks to please himself. No? At ang taong nabubuhay pa kay Kristo ay nag-iisip kung paano mapasaya si Kristo. At ang kinakatakutan niya lang, isa lamang, kung ano yung kinagagalit ni Jesus. Yun lang ang kinakatakutan niya, wala nang iba. No? So, ang joy ng taong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal kay Jesus, ay ang kanyang kaligayahan na makita niya na si Jesus ay minamahal rin. Nalulungkot siya pag niyuyurakan si Jesus. So, kung ang pagyurak kay Jesus ay hindi nakaka-apekto sa iyo, parang wala lang sa iyo, mag-isip-isip ka. No? So, ito yung ibig sabihin na to live for Christ. No? At ito yung requirement ni Christ sa atin. He claims from each one of us. Ito yung kiniklaim ni Jesus para sa atin. So, we ask again. Tanungin mo ulit natin ating sarili. Matapos nating maintindihan lahat yon, tanungin natin ulit ating sarili. Masyado bang demanding si Jesus? No? Masyado ba siyang demanding? Hindi. Bakit? Binigay niya ang lahat. Wala siyang tinira sa kanyang sarili. Bagay rin na wala tayong ititira sa ating sarili. No? So, ang tanong, bakit ilang beses sa ating buhay, no? Ginagamit natin ang puso natin sa pagmahal sa mga nilikha, sa mga kaibigan, sa mga tanyag na mga tao sa mundo, no? Na hindi naman sila nagdusa para sa atin. Hindi naman sila naka-experience ng mga paglatigo, mga tinik, mga pako. Hindi nga sila nagpatulot ng kahit isang dugo sa atin, isang patak ng dugo. No? Bakit hindi na lang natin gamitin ang ating pagmamahal sa Diyos na totoong nagmahal sa atin? No? Na binuhos niya ang kanyang dugo para sa atin. Para lang, no? So that He can win Himself the love of our hearts. No? At hindi lang yan. Maliban doon, hindi lang na binuhos niya ang dugo sa atin,
iniwan niya pa ang kanyang sarili dito sa lahat ng altar sa simbahan para tayo'y magiging united sa Kanya. Magiging magkakaisa tayo sa Kanya through the sacrament of the Blessed Sacrament of the Holy Eucharist. No? Besides dying, He united Himself closely to us in the Blessed Sacrament, in the Holy Eucharist. So sabi ni Saint Francis de Sales, nang wala nang hihigit pa sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin dahil He annihilate. Ibig sabihin na annihilate, parang siya ay naglaho at naging munting pagkain, tinapay. Siya ay naglaho sa ating paningin at siya ay naging tinapay. At para dahil sa ating pagkain sa Kanya, papasok siya sa ating katawan, we will be united. Tayo ay magiging isa kasama niya, no? Sa Kanyang puso, sa ating puso. So ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi lang siya namatay para sa atin, iniwan niya pa ang sarili para tayo ay parating kasama niya dito sa mundo. Na habang sa ating paglalakbay patungo sa kaharian, sinasamahan niya tayo araw-araw. So hindi siya yung malayo na andun siya, naghihintay lang sa langit. Sige, sikap lang, konti na lang, malapit ka na dito. No. Sinasamahan niya tayo. We are one together. So binibigyan niya tayo ng pagkain, lakas, food for our soul. No? Kaya pag hindi tayo kumain ng matagal ng kanyang tinapay, kanyang katawan, mamamatay tayo. Kaya nga yung mga taong may mortal sin, hindi pwedeng kumain. Kasi nakita ka na ba ng taong patay na kumakain? Hindi, di ba? Kabayong patay. Papakainin mo ng kumpay, ng grass. Hindi kakain yan. Kaya nga, titigas ng ulo ng iba. May iba pa sa simbahan na mga herehes na pinipili talaga na, oy, kayo talaga, discriminating kayo, hindi nyo pinapa-communion yung may mga mortal sin. Kailangan nila yan. No, hindi nila kailangan ang communion kung meron silang mortal sin. Hindi discrimination yan. Anong kailangan nila? Confession. Confession. So, huwag kang mag-shortcut. Confession ka muna. Buhayin mo muna ang sarili mo bago ka kumain. Kasi ang taong patay, hindi pwedeng kumain. Useless ang pagkain sa taong patay. Okay? If you have mortal sin, your soul is dead. That's very simple. Kahit ano pa kataas ng doctorate mo, theologian ka, pag sinuway mo ang dogma ng simbahan, wala ka pa rin. No? Kahit anong talino ka pa, saan ka pang seminaryo, pumunta, sabihin mo, mga sinners, they need Jesus. Kawawa naman. Parang tinataboy niyo sila. Parang wala silang, they feel discriminated. Kawawa yung emotion nila. Dapat patanggapin nyo na lang. We cannot change the commandment of God. Hindi to sa atin, hindi to emotionalism. No? It is the wisdom of God. No? So, ang sabi. Pero, how come na sa lahat ng mga proof of love na pinakita ni God sa atin, dinidespise pa rin natin siya? Yeah? Di ba? Our minds are still attached to those earthly things. No? We still hate our neighbor. We still lazy to pray. Dami nating kakulangan. No? Now, let's go to chapter 3. Loving converse of a soul with Jesus crucified. So, nakatingin ka lang doon sa cross. Na? Upo ka or nakaluhod. Tingin ka sa cross. Number 1, sufferings of Jesus on the cross. So, yung i-meditate mo, yung suffering ni Jesus. So, Jesus on the cross. Kaya, meron ba kayong mga cross, no? Crucifix sa bahay nyo? Kahit maliit, okay lang.
Kung malaki, mas maganda, di ba? Pwede ka mag-invest kung meron ka, no? Pero basta may crucifix ka, sapat na. So, eto yung sight, no? Tingnan mo si Jesus. Ito yung sight na pag nakatingin ka lang, pagtingin mo pa lang sa cross, it is a sight for heaven and earth of the mercy and of love. So, tingnan mo pa lang, dito mo makikita na ito yung sight of the greatest mercy and greatest love. Doon pa lang. No? Grabe na. Stupendous sight. Anong ibig sabihin ng stupendous? Marvelous. Sobra pa sa pinakamagandang tanawin sa buong mundo of the greatest mercy and love. So, to behold the Son of God die through pain, no? Anong ibig sabihin ng behold? Tiningnan mo, behold, titingnan mo. Tinitingnan mo si Jesus na namatay, no? Sa matinding pagdurusa, nakakahiyang kamatayan para tayo ay maligtas. No? Napaka matinding contemplation. So, ito yung sight na tinitingnan parati ng mga saints. No? Contemplation of the saints. Kung gusto mo maging saint, always meditate on the passion. This sight has been and ever will be the contemplation of the saints. Ito na, crucifix, ganun ka-importante. Si St. Thomas of Aquinas, sabi niya, grabe si St. Thomas of Aquinas, ilang volumes, Summa Theologica. Hindi lang Summa Theologica, one of the greatest theologians of the Catholic Church, no? St. Thomas of Aquinas, the angelic doctor, sa kanya yung mga teaching about the angels, dahil sa mga revelation ni God sa kanya. At University of Santo Tomas, galing sa kanyang pangalan yan, di ba? UST. Anong sabi niya kung saan, bakit ang talitalino niya about God? He learned more at the foot of the cross. Madami siyang na-learn sa pagtingin lang sa cross, sa pag-meditate lang sa cross, kumpara sa pag-aral niya sa mga libro. Huh? He believed that the cross is the school of wisdom. And ito ang lahat pinamumugaran ng mga virtue. Sa pagtingin parati sa cross, sa pag-meditate sa cross, no? Ito ang rason kung bakit ang mga saints willing silang iwan ang mga material things of this world. Ito yung rason kung bakit sila nagkaroon ng tapang para indahin ang mga torture at martyrdom. No? Dahil pilit nila itong gawin dahil alam nilang ito ay nakakabigay ng kasiyahan sa Diyos na namatay para sa kanilang pagtubos. At ito rin ang rason kung sa pagtingin sa cross na alam natin na si Jesus ay niligay sa gitna ng dalawang magnanakaw, malaking insulto yan. Ilalagay ka sa dalawang magnanakaw, ubod ng banal. So, ibig sabihin, magnanakaw, kriminal ka rin. So, dahil sa nakakahiyang kamatayan na yan, yun din ang rason kung bakit nagkakaroon ng lakas ang mga santo na layuan ang mga karangalan ng mundo. No? Kahit walang karangalan na ibibigay sa kanila, actually, kinamumuhian nila ang karangalan. Made them love contempt. Contempt, kinamumuhian nila. The worldlings have loved the honors of the world. Ayaw nila ng mga karangalan. Na? So, kung gusto mo maging humble, si Jesus namatay kasama ang dalawang mga kriminal.
siya ay tinignan bilang kriminal. At pag tiningnan mo ang cross, na siya ay si Jesus na puno ng dugo, na balot ng dugo, lahat ng mga sugat na sa kanya, ito ang rason na ang mga santo ay nilalayuan nila ang pleasure of the senses, ang pagpapasarap ng kanilang mga katawan. Pwede naman sigurong tumikim konti, paminsan-minsan, pero yung mga saints talaga, iniiwasan talaga nila. Sa tingin siguro, no? Never siguro ang mga saints na yung mga ascetics, yung mga hermits, hindi ka siguro maka-imagine magpapamasahe sila, di ba? Magpapamassage, or magpapa-spa, or magpapa-aircon, no? Sila ni Saint Dominic Savio, Konsyensya tuloy tayo, no? Sinasadya na ang unan ay bato. Dahil nakikita nila na ang kanilang Jesus ay nagdusa. At sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay walang una na matutulugan. Yeah? So they afflict their bodies. Handa silang mag-ayuno. Handa silang mag-experience ng mga dahil sa pag-meditate sa passion ni Jesus. At sa pagtingin nila kay Jesus na ubod ng pagpasensya, no? Doon din sila humuhugot ng lakas para indahin ang kanilang mga sakit, karamdaman, at sa mga persecute ng mga masasamang tao sa kanila, cruel tyrants. No? So, yung mga kaya nilang mahalin ang mga nananakit sa kanila, kaya nilang patawarin ang nananakit sa kanila. No? The most painful form of illness and cruel torments. So doon humuhugot ng lakas ang mga santo. And finally, sa pagtingin sa pagmamahal ng Diyos na siya ay willing mag-sacrifice sa atin, no? Doon din sila humuhugot ng lakas na i-sacrifice kahit ang kanilang property, ang kanilang mga relatives, or even ang kanilang buhay. Now, 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Sabi ni St. Paul, we preach Christ crucified. Ano yung pinipreach ng simbahan? Nakapako na Jesus. So, ang cross daw, ito ay stumbling block para sa mga Hudyo. Ito ay foolishness para sa mga Gentiles. Kahibangan para sa mga Hintil. Bakit ito ay stumbling block para sa mga Hudyo? Hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ay hindi hari. Akala nila hari na magwawagi laban sa mga Romano, na siya ay papalit kay Haring David. So, nadismaya sila na si Jesus ay mapapako at mamamatay. Para naman sa mga Hintil, kahibangan. Isang Diyos na dakila, papayag na papatayin at sasaktan ng kanyang mga nilikha. So, kahibangan. So, balik tayo. We preach Christ crucified. Pero magtataka ka, sa mga kabatid nating protestante, mga hindi katoliko, pag tinignan mo yung kanilang cross, walang Jesus. Walang nakapako na Jesus. Pag titingnan mo yung mga kapatid mo, mga born again, Baptist, yung cross nila, walang Jesus yan. Cross lang yan. Anong rason nila? Kasi daw, si Jesus daw ay buhay na ngayon. Buhay na. So bakit tayo magtitingin sa cross na andyan si Jesus na kabayubay? Bawal daw yan kasi si Jesus ay buhay na.
Tanong lang sa mga Katoliko. Meron pa ba sa inyo na hindi pa alam na si Jesus ay nabuhay na? Wala na, di ba? Lahat tayo alam na natin na si Jesus ay nabuhay na. So, ang rason kung bakit natin inaalala parati na si Jesus ay nakapako, alam naman natin si Jesus tapos na, andun na sa langit. Pero dahil ito ay pagpapakita ng papasalamat, parati nating nilalagay sa alaala ang kanyang dinaranas dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi lang yung alive forevermore lang, saya-saya natin, yung resulta lang ang gusto mo. Pero yung proseso, hindi mo na iniisip kung paano tayo tinubos. Kaya yung mga turo ng protestante, yung mga born again Christians, Bible Christians, sabihin na, wala ka nang dapat gawin kasi tapos na. No? Wala na yung denying yourself. Kasi daw, binayaran na ni Kristo. Oo nga, binayaran ni Kristo. Pero dapat tayong cooperate. So again, bawal daw na ang krus ay nasa si Kristo. Kasi daw, si Kristo ay nabuhay na andun sa langit. Pero ano bang sabi ng Bible? We preach Christ crucified. Sinong sumusunod ngayon sa Bible? We preach Christ crucified. Okay? Sabi ni Saint Bonaventure, kung gusto mong manatiling nagmamahal sa Diyos, di ba minsan, alive na alive forevermore ang feeling mo, di ba? You're so in love with God, gusto mo magsimba, excited ka. Pero may time na parang hindi mo naman nafe-feel si Lord, hindi mo nafe-feel ang love kay Lord, parang, kung gusto mong ma-maintain yung naglalagablab mong pagmamahal sa Diyos, dapat parati mong meron kang picture or crucifix ni Jesus. Parati. Hindi lang sa harapan mo, kundi nasa isipan at puso mo parati si Jesus na crucified. He who wishes to persevere in loving Jesus should ever represent to himself his divine Lord hanging on the cross and dying for him. Kasi dali lang isipin na buhay na si Jesus. Pero mas lalo mong madarama ang pagmamahal niya kung nakikita mo ang kanyang pagdurusa. At mas lalo nating nabibigyan ng kasiyahan si Jesus sa paggunita ng kanyang pagdurusa dahil sa paggunita ng kanyang pagdurusa, pinapasalamatan mo siya. Binibigyan mo ng value. Di ba? Madali lang yung happy-happy lang kasi andun na siya, nabuhay na siya. Easter. Pero pag-reflect on sa kanyang kamatayan, binibigyan mo ng value, ng halaga, ang kanyang pinagdaanan. Hindi ito cheap. No? So sabi ni Saint Bonaventure, let him ever before the eyes of his heart. Yung puso natin, yung mata ng puso mo, dapat parating nakatingin si Jesus sa kanyang harapan na namamatay, dying on the cross. Ang tao daw na naparating nilalagay niya sa isipan niya si Jesus crucified, he should be happy. Oh, happy the soul frequently puts itself in spirit in the presence of Jesus dying on the cross. No? The pains of Jesus. No? So, nakabibigay ito ng kasiyahan para sa Diyos. At kung siya ay naatake ng mga tukso, natatakot siya para sa kanyang kaligtasan dahil baka siya ay mawawalay, hindi maliligtas, no? Doon ka huhugot ng confidence sa pagtingin sa cross na, Lord, you died on the cross to save me. Ang tanggapin mo, tinatanggap mo. Hindi ako karapat-dapat maligtas. Lord, iligtas mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Dami kong pagkukulang, dami kong kamalian. No?
hindi kita na minahal with all of my heart, my strength, my soul. Pero you're trying your best, no? So ito yung magbibigay sa atin ng confidence. At ang confidence natin, dahil si Jesus ay, ang kanyang will ay, alam natin na kung ano ka gusto niyang maligtas tayo. No? So, and there comes from this cross a breath of heavenly air which causes us to forget the things of the earth. So, sa parati natin pagtingin sa cross ni Jesus, dito tayo huhugot ng lakas para makalimutan natin ang pleasures of this earth. Number 2, death of Jesus. Si Jesus, hindi pa siya namamatay. So, yun ang meditation natin. Meditation. Ngayon, meditation nung si Jesus ay namatay na. So, anong sinabi ni Jesus nung namatay siya? Father, into your hands I commend my spirit. Ito yung sasambitin nyo kung kayo malapit ng mamatay. Ito yung magbibigay sa inyo ng confidence. Lord, into your hands, sa iyong mga kamay, no? Itatalaga ko ang aking espiritu. Ikaw na bahala sa akin, Lord. So, say that with confidence, no? So, itong mga salitang ito sa panahon ng kamatayan, magbibigay sa atin ng lakas, no? At comfort. So, John chapter 9 verse 30, anong sabi ni Jesus? Bowing his head, he gave up his spirit. Matapos siyang magdusa ng napakatagal-tagal, finally, he bowed his head and died. So, makita natin si Jesus ngayon. So, may part na iniisip mo, ang pagdurusa ni Jesus, buhay pa siya, naghihingalo, nagdurusa, puno ng sugat. At may part ng iyong meditation na siya ay patay na. Okay? Titingnan mo siya, patay na siya, hindi na siya nagsasalita, hindi na siya humihinga dahil patay na siya. Ito yung culmination, no? Patay na siya. Bakit siya namatay? Para sa ating kaligtasan. No? Wala na ang dugo sa kanyang katawan, ubos na. Bakit? Para hugasan ang ating kasalanan. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, yun ang iyong meditation. Hindi na siya humihinga, hindi na siya nagsasalita, patay na siya, wala na siyang dugo, ubos na. Putlang-putla na siya. No? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At sabihin na dapat nating sambitin, I will hold him and I will never let him go. Parang niyayakap mo siya. Ayaw ko siyang mawala. I will die with him and be set on fire by the flames of his love. No? I will hold him and I will never let him go. You can say, I will hold you, Lord. I will never let you go, Lord. I will die with you. No? And be set on the fire, on the flames of your love. Pwede mo rin i-pray ito. Yes, my sweet Redeemer, I embrace with tenderness your pierced feet and full of confidence in seeing you dead for love of me. And I love thee with my whole soul. At the foot of your cross, I give to you and leave to you my heart and my will. Nail you yourself my heart to this cross, so that it may never be separated from you, and may have no other desire than to please you. Number 3, fruits of the death of Jesus Christ. Bunga ng kamatayan ni Jesus. John chapter 12 verse 32. Nung malapit na siyang yung tinanong siya ng kanyang mga disipulo, ang sabi niya, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. So, ito yung sinabi niya kung paano siya mamatay. So, itataas siya sa
mahahatak niya lahat ng tao patungo sa Kanya. So, totoo, di ba? Sa ating pagtingin sa cross, lifted up from the earth, tayo ay mahahatak patungo sa Kanya. True enough, no? Dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, maraming iniwan ang mundo, iniwan ang makasalan ng buhay, at binigay ang lahat para kay Jesus. Inabandona nila lahat. No? Sabi ni Saint Leo, very important slide. Huwag niyong kalimutan ito. Kung nakatingin ka sa cross, Jesus who died for you, namatay. Nakatingin ka with confidence, with faith, na si Jesus ay namatay para sa iyo, ang mga kasalanan mo ay mapapatawad. No? Those who with faith look on Jesus dead on the cross are healed from the wounds of sin. So, anong wounds of sin? Mga temporal punishments mo. Diba? Mahihil ang temporal punishment. So, pag ikaw ay natusok ng kutsilyo, natanggal ang kutsilyo, napatawad ka na, pero may sugat pa. Paano hihilom yan? Paano hihilom? Looking at the cross of Christ with faith. No? Sabi ni Saint Leo, those who with faith look on Jesus dead on the cross are healed from the wounds of sin. No? That is why every Christian should constantly keep before his eyes Jesus crucified. Ito yung sinasabi ni Paul. I judge not myself to know anything among you, but Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Ano ibig sabihin ng sinabi ni St. Paul? Ang ibig sabihin, hindi na ako umaasam ng kahit anong kaalaman sa mundo. Ang kaalaman lang na kailangan ko ay si Jesus ipinako. Yun lang. Ang pagmamahal kay Jesus na pinako. Okay? How to love Jesus crucified. Yun lang ang kaalaman. Hindi ko na kailangan kung ano-anong klaseng kaalaman sa mundo. Ito ang ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Okay? So, ang devil minsan bibigyan kanya ng doubt kung ikaw ay maimpyerno ka na. Hindi ka maliligtas. Labanan mo ito sa pamamagitan ng looking at the cross of Christ. Na hinihingi mo na ikaw ay iligtas niya. Dahil sabihin mo, Lord, tinubos mo ang aking mga kasalanan. No? Ang hinihingi lang ng Diyos na sa paghingi ng kaligtasan sa Kanya ay magresolba ka, magdesisyon ka to love Him for the rest of your life. From now on, I will love you kahit ano ba nangyari, whatever may it cost. Kung magpupromisa ka ng ganon, kahit ano pa ang kasalanan mo in the past, if you say that you will resolve to love Him truly for the rest of your life from this day forth, whatever it may cost, you will be saved. No? Kaya, bantayan mo ang iyong sarili sa weakness of confidence. Kaya nga, napansin nyo, tiwala, importante ang tiwala. Nagtitiwala ka na kaya kang patawarin ng Diyos. It boils down to divine mercy pa rin. No, di ba? Divine mercy pa rin. Nagko-connect ang lahat ng devotion. Sacred Heart of Jesus, Divine Mercy, Immaculate Heart of Mary. Nagko-connect lahat yan. No? Kasi, nakaka-insulto sa Diyos pag nagpakita ka ng kulang ng tiwala sa Kanya. No? It would be an offense offered to God if we did not trust Him fully. Kaya always, Jesus, I trust in you. Titingin nga sa Kanyang cross.
yan ang pinagdaanan niya. Bayad na lahat. Okay? Basta sa panahon na ikaw ay you resolve to love Him truly for the rest of your life. Pag sabihin mo, what if after 1 month, nagkasala naman ako? Bangon ulit. Pero sa panahon na yon, huwag mong isipin na magkakasala ako, no? Resolve, decide. Hindi mo alam ang future, magkakasala ka o hindi. Basta, at that moment, you promise to the Lord that you will love Him for the rest of your life, kahit ano man mangyari. For example, hindi natin hinihingi, after 1 month, nagkasala ka ulit. Make a promise again. Okay? As long as you do not abuse it. So, as long as may time ka, but don't ever put in your mind na gagawin ko tong kasalanan na ito dahil may awa ang Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganyan. So, let us strip ourselves of self-love. Hindi maganda ang self-love. An attachment to earthly things. Let us give God our whole will entirely without reserve. Saying, ito na rin ang ating gagawing closing prayer, mga kapatid. You can pray with me. You can open your microphone if you want. Name the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Lord, dispose of me and all that belongs to me as you will. In life and in death. I only will what you will. My only desire is to love you always in this life and forever in the next. O blood of Jesus, inebriate me with the love of Jesus. O wounds of Jesus, pierce me with the love of Jesus. O death of Jesus, make me die to all love which is not for Jesus. My Jesus, I love you above all things. I love thee with my whole soul. I love you more than I love myself. I repent my love of having you despised you in the past. My beloved Lord, give me your love and make me all your own. O Mary, my mother, again I pray to you to make me all to Jesus. I hope for this from you. My Jesus, by the pain which you did endure when your left hand was pierced with a nail, give me a true sorrow for my sins. My Jesus, by the pain which you did endure when your left foot was pierced with a nail, deliver me from the pains of hell. My Jesus, by the pain which you did endure when your right foot was pierced with a nail, give me the grace to love you eternally in heaven. My Jesus, by the wound that was made in your sacred heart, give me the grace to love you always in this life and in the next. Amen. Amen. And the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you sa pagtiyaga dito sa Zoom. Again, nandito si Brother Ramel, Sis Apple. Hello, Sis. Sis Laar. Sis May. Good evening, Sis. Sis Brother Coniberto. Brother Danilo. Bro. Sis Analisa. Brother Rene. Hello, Brad. Brother Sis Juvic. Brother Harry. Sis Loida. Brother Naven. Sis Sally. Brother Drew. Hello, bro. Brother Brian. Hello. So, yun. Dami-dami tayo ngayon sa Zoom, ha? Sige. At saka mga nanonood ngayon sa Facebook. So, see you next week, brothers and sisters. Thank you for attending. God bless you, everyone. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Amping.
Thank you po, thank you. Thank you. Happy birthday, Doc. Thank you, thank you. Bye po, Doc. Salamat.